yung righteousness na yon. Amen? Gusto pang kunin ni Satanas yung righteousness na yon. Amen? Si Satanas nga sabi, nagpapanggap, di po ba, nanggagaya. Gusto niyang kunin yung righteousness na yun na ibibigay sa kanya, ibabalaban sa kanya. Di po ba, sa Philippians 2, 6 verse 8 and 9, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kasamang hinubad ng ating Panginoong Hesus doon, yung righteousness niya, yung katwiran. Amen? Nung nandito po ang ating Panginoong Hesus Kristo sa lupa, hindi po siya righteous. Para ganapin yung law for righteousness na walang pwedeng gumanap na kung hindi siya lang. Amen po ba? Amen. Yun po yung ginawa niya para sa ganun, tayo makapasok ngayon sa holy place. Makapasok tayo sa holy place na kung saan nauna na ang ating Panginoong Jesucristo at tayo ngayon lalakaran na lang natin. Bakit? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga, yung mga nagsusot na mga robe of righteousness, yun yung mga mamahaling tao. Tayo, mamahaling tao tayo. Ibig sabihin, hindi ka lang basta saserdote kung hindi tagapagmana ka ng langit. Amen. Tagapagmana po tayo. Amen. Minsan hindi natin alam kung paano tayo naging tagapagmana. Ang ating Panginoon Jesucristo nandun na sa kanang trono ng ating Panginoon. Pag nasa kanan ka, safety ka. Amen? Pag sa kaliwa ka, kinakabakabahan ka. Pero sa kanan nandun, ang ating Panginoon Jesucristo siya yung naging pag-usap. Amen. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Napakabuti po ng ating Panginoon. Tunay nga na, sabi ng anak ko, Dad, sabi niya, kasi mula nung daycare, hindi ako nakakapunta sa stage, sabi niya, pwede bang regalo mo sa akin yung uwi ka, ikaw naman na magsabit. Diba? Natatouch po ako, pero alam niyo po, sabi ko, higit ang ating Panginoon, binigay niya, amen, yung kanyang buhay, iniala niya para sa lahat. Amen. Salamat po sa Panginoon, pinupuri ko at pinapasalamatan ng Panginoon sa gabi. Sa Kanya po ang papuri.